Isang napakabuting babae na sinakripisyo ang sariling kaligayahan para maging isang surrogate mother ang napansin na hindi na normal ang paglobo ng kanyang tiyan. Pero nang gamitan ito ng ultrasound ng mga doktor, ang kanilang nakita sa loob ng kanyang tiyan ay nagdulot para mag-iwan ito ng gulat sa lahat ng mga doktor at ng mga nurse. Ang babaeng si Jordana na meron na ngang napakalaking tiyan ay talaga namang damang-dama ang bawat galaw sa kanya ngayong lumalaki ng tiyan at hindi niya maiwasan na hindi maging komportable tungkol sa bagay na ito. Habang nasa loob siya ng ultrasound, nakihiga na sa isang gurney, naghihintay na nga lamang siya na magsimula na ang gagawing ultrasound sa kanya. Pero maya-maya lamang ay unti-unti na siyang nilalamon ng kanyang pagkabalisa. Sa laki ba naman ng kanyang tiyan ay siguradong napakalaking bata ang dinadala niya. Ito ang kanyang iniisip. Bukod pa rito ay napakalakas din nitong sumipa. Sa katunayan niyan, sinasabi lang ito ni Jordana dahil pinapagaan niya lamang ang kanyang kalooban. Pero sa loob-loob niya, alam niya na hindi ito isang ordinaryong bagay lamang. Sa katunayan kasi niyan, tila ba ay abnormal na ang paglaki ng kanyang tiyan, na hindi na nga ito pwedeng matawag pa na normal na pagbubuntis. At ang sakit na naidudulot nito sa kanya ay talaga namang napakatindi at tuloy-tuloy. Maya-maya pa ay dumating na nga ang doktor sa kwarto. Dito ay binati siya nito at sinubukan pang pagaanin ang loob ng babae. Okay, wag kang mag-alala. Titignan natin kung kumusta na ba yung bata sa sinapupunan mo, okay? Pero sa tingin ko, wala lang naman to. Normal naman sa ibang mga nagbubuntis na makaramdam ng sakit. Marami ng mga babaeng nakaka-experience ng iba't ibang mga pagbabago sa kanilang katawan. Kaya sana wala tayong dapat ipag-alala. Okay? Kaya simulan na natin. Saad ng doktor sa kanya habang hinahanda ang ultrasound equipment. Naramdaman ni Jordana ang malamig na gel na nilagay sa kanyang tiyan. At dito ay sinimulan na nga nila ang ultrasound. Napatingin siya sa screen na nagpapakita ng kanyang sinapupunan na kung saan ay umaasa siyang makakakita siya dito ng imahe ng isang malusog na bata kahit na hindi niya naiintindihan kung ano ang kanyang nakita. Ngunit ang sandaling iyon na sana ay puno ng kaligayahan ay napalitan ng tensyon at pagkagulat. Sa pagpapatuloy kasi ng ginagawang examination sa kanya ay napansin niya ang ekspresyon sa mukha ng obstetrician ay unti-unting nagbabago. Ang mukha kasi ng doktor na ito na kanina lamang ay kalmado at tila ba walang problema, ngayon ay nagpapakita na ng pinaghalo-halong ekspresyon katulad na lamang ng pagkasorpresa at pag-aalala. Bakas na bakas sa mukha niya na hindi siya makapaniwala sa analysis at sa imaheng kanyang nakikita sa screen. Nakatitig lamang ang mga mata niya rito. Habang ang babae naman na natatakot na ay hindi na maiwasang magtanong. Ano po bang nangyayari? May mali po ba sa bata? Ang kanyang boses ay napupuno ng takot at pag-aalala. Habang ang doktor naman ay hindi siya sinasagot ay pinindot ang isang button. Kailangan ko pang makakuha ng marami pang opinyon tungkol dito. Saad niya. Pero talaga namang maliwanag at malinaw ang kabang nararamdaman niya habang sinusubukan niyang tumawag ng iba pang mga espesyalista. At nang magsidatingan na nga ang mga nurse at iba pang mga doktor, ay lalo lamang lumaki ang suspense at tensyon na nararamdaman sa loob. Isa-isa pero sabay-sabay nilang tinignan ang imaheng lumilitaw sa screen at ang ekspresyon ng kanilang mukha, katulad ng naunang doktor, ay bigla ring nag-iba. Pare-pareha silang hindi makapaniwala. Ito ay nagdulot para lalo lamang mag-alala at matakot ang kawawang babae. Hindi ako makapaniwala. Yan pala yung dahilan kung bakit sobrang laki ng tiyan niya. Pero, imposible yan. Pagkomento pa ng isang nurse habang tinatakpan ng kamay ang kanyang bibig. Ngayon ay talaga namang hindi na may tatanggi na sobra na ang pagpapanik na nararamdaman ni Jordana habang sinusubukan niyang maintindihan ang sitwasyon. Pakiusap. Kung sino man sa inyo, pakiusap, sabihin niyo naman sa akin kung anong nangyayari. Pagmamakaawa niya sa mga profesional na naroroon sa loob ng kwarto.
Halos mangiyak na nga siya sa pag-aalalang nararamdaman niya. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila ba hindi naririnig o napapansin man lang ng mga doktor na naroroon. Mula pa kasi kanina ay nag-uusap sila ng may kakaibang mga tono habang nagpapalitan ng mga impormasyon at iba't ibang mga konklusyon kung paano ito nangyari. Habang ang kanilang mga ekspresyon ay gulat na gulat pa rin. Mababakas nga sa kanilang mga mata na nanlalaki ito. Nang dahil dito ay pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ng babae hanggang sa wakas. Ang obstetrician ay dumiretso na nga kay Jordana na mayroong seryosong ekspresyon sa kanyang muka. Jordana, well, nakakita kami ng sobrang unusual dito, saad ng doktor habang sinusubukan na maingat na piliin ang kanyang mga salita. Pero kailangan pa naming magsagawa ng ilang mga test para makumpirma yun. Dahil sa kaso mo, hindi talaga to biro. Sobrang seryoso nito. Punong-puno pa rin ng tensyon ng buong kwarto at ang kaawa-awang buntis na babae ay talaga namang ramdam na ramdam ang tensyon nito sa bawat mga segundong lumilipas. Pero ano nga po ba kasi ang nangyayari? Muli pang pagmamakaawa ni Jordana. Kaya ano nga ba talaga ang nangyari sa babae at ano ang nakita ng mga doktor? Bakit ganito na lamang ang takot na naramdaman nila? Para mas maintindihan natin ang sitwasyon ay kailangan muna nating bumalik sa nakaraan na kung saan ay nasa 24 na taong gulang pa lamang si Jordana. Punong-puno siya ng enerhiya sa kanyang katawan at isa din siyang maawain na tao na kung saan ay gumawa nga siya ng isang desisyon na magpapabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa buhay din ng isang buong pamilya nang mapagdesisyonan niya na maging isang surrogate mother. Si Jordana ay lumaki sa isang payapang kapaligiran na kung saan dito ay natutunan niya ang kahalagahan ng pagsusumikap at ang importansya ng pagtulong sa ibang mga tao. Kaya naman, nang dumating ang oportunidad, ay nakita niya ito bilang isang daan para mapabago ang kanilang buhay, lalong-lalo na para sa pinansyal na perspektibo. Dahil may isang mag-asawa nga ang nag-offer sa kanya ng isang malaking pera para sa isang hindi matatawaran na desisyon. Pero talaga namang pag nagawa niya ito ay mapupuno ng kasiyahan ng kanyang puso. Dahil siguradong magiging masaya ang mag-asawa kung sakaling mapagbuntis niya ang kanilang anak. Ang idea ng pagiging isang surrogate mother ay dumating lamang sa kanya nang makilala niya ang isang babae sa kanyang komunidad na nakaranas na rin ng kaparehang sitwasyon. Nang makita kasi niya kung paanong naibigay ng kanyang kaibigan ang kasiyahan sa pamilyang nahihirapan sa pagbubuntis, sobrang na-inspire si Jordana. Kaya ko rin niyang gawin. Kaya ko rin makapagpabago ng buhay ng ibang tao, saad niya sa kanyang sarili na talaga namang tuwang-tuwa sa posibilidad na magawa niya ito. Hanggang sa makilala niya nga ang mag-asawang De La Cruz na naging interesado sa kanyang serbisyo. At hindi nga rin nagtagal ay nakaramdam siya ng koneksyon sa mag-asawang ito. Sila ay sobrang successful na mga tao. Pero bukod doon ay mabubuti din silang mga tao na may sinserong puso. At ito ang nagpaantig ng lubusan sa babaeng si Jordana. Kinwento ng mag-asawa ang mga pagsubok at paghihirap nila at ang pangarap din nila na magkaroon ng isang anak. Kaya naman ito na ang posibilidad na nakikita ni Jordana. Alam niya na gusto niyang tulungan ng mag-asawa na ito na bumuo ng isang pamilya na hinahangad nila. Ngunit ang proseso ng pagiging isang surrogate mother ay hindi ganoon kadali tulad ng kanilang inaasahan. Kinakailangan kasing mag-undergo ni Jordana ng hindi mabilang na mga test at medical consultations. Pero ang bawat isa sa mga test na ito ay nagpapalapit lamang sa kagustuhan at pangarap ng mag-asawa na magkaroon ng pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok at mahihirap na mga procedure na ginawa kay Jordana, ay nanatiling matatag ang babae sa kanyang desisyon. Dahil para sa kanya ay wala nang sasarap sa pakiramdam na makapagbigay ng isang anak sa pamilyang alam niyang magmamahal naman ng isang bata. Bukod pa doon ay ang perang matatanggap niya ay talaga namang
babago ng tuluyan sa kanyang buhay sa malaking paraan. Sa katunayan kasi niyan ay kamamatay lamang ng kanyang mga lolo at lola. Sobrang tanda na ng mga ito. At dahil nga ito lamang ang nagpalaki sa kanya, hindi niya nakilala ang kanyang mga magulang o kung meron ba siyang kapatid. Pero iisa lang ang malinaw, na kailangan niya na ngayong tumayo sa sarili niyang mga paa. Kaya naman ang perang matatanggap niya sa kanyang ginagawa ngayon ay talaga namang babago ng tuluyan sa kanyang buhay. At dumating na nga ang araw ng insemination, na kung saan ay isa itong procedure na ilalagay na ang similya at egg cell ng babae sa loob ng kanyang sinapupunan. Nakaramdam si Jordana ng pinaghalong emosyon, katulad na lamang ng pagka-nervyos at excitement. Habang nahanda siya sa procedure, ay hindi niya maiwasang isipin ang batang dadalhin niya sa mundo at ang kasiyahan na maidudulot nito sa mag-asawa. Hanggang sa namuon na nga ang luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. Okay, handa ka na ba Jordana? Mag-start na tayo. Tanong ng doktor na magsasagawa sa kanya ng procedure, habang pinapagaan ang kalooban ng babae nang may ngiti sa kanyang muka. Opo dok, handa na po ako. Handa pa po ako sa handa. Saad naman ng babae. Ang kanyang boses ay matatag at punong-puno ng emosyon. Naging smooth nga ang ginawang procedure sa kanya at nakaramdam siya ng kaginawaan nang matapos na ito. Habang tumatayo siya galing sa stretcher, iba't ibang emosyon ang bigla na lamang niyang naramdaman dahil ngayon ay sobrang tunay na ng sitwasyon. Ito na ang pagsisimula ng kanyang paglalakbay na hindi niya akalaing magiging sobrang hirap pala. Ngunit sigurado siya na sobrang magiging masaya siya sa magiging resulta ng kanyang ginagawa. Alam naman niya kasi na sa darating na mga buwan ay mapupuno ang kanyang buhay ng iba't ibang mga bagay. At siguradong makakadiscover din siya ng mga bagay na hindi niya pa nalalaman. Pero bukod doon, ang pinaka nagpasaya sa kanya ay ang pagkakaroon niya ng panibagong layunin o tungkulin sa buhay. Dahil ngayon ay nalalapit niya ng matupad ang pangarap ng mag-asawang De La Cruz. At kapag naisip niya yun ay talaga namang napupuno siya ng kaligayahan. Sa unang mga buwan nga ng kanyang pagbubuntis ay naging maayos naman ang proseso para sa babae, na kung saan ay regular siyang pinapacheck up at inaalagaan ang kanyang sarili dahil alam niya na isang sobrang halagang buhay ang kanyang dinadala. Habang ang mag-asawang De La Cruz naman ay na-anxious at puno ng emosyon na sinusubukan na sundan ng bawat mga yugto ng pagbubuntis ng babae, na kung saan sa tuwing kinikita nga nila si Jordana ay lagi silang nagpapasalamat dito at punong-puno sila ng pagmamahal sa kanya. Ngunit habang nagdadaan ng mga araw, ay biglang may napansin na kakaiba si Jordana sa kanyang pagbubuntis. Nakaramdam kasi siya ng kakaibang mga sakit na hindi niya pa nararamdaman. At ang mga sakit na ito ay napakalayo mula sa mga normal na sakit sa isang normal na pagbubuntis. Noong una ay sinusubukan niyang hindi man lang ito pansinin. Iniisip niya na maaaring normal na parte lamang ito ng proseso. Maaaring ang dahilan ng sakit na ito ay ang pag-a-adjust ng kanyang katawan. Iyon ang kanyang iniisip habang sinusubukan na hindi mag-alala. Nagpatuloy lamang ang babae sa kanyang pang-araw-araw na mga gawain. Nagtatrabaho siya bilang isang telemarketer. Ito ay isang trabaho na talaga namang kinikailangan niya ng maraming enerhiya. Pero ngayon na nagbubuntis na siya ay mas naging pahirapan ito. Pero nanatili siyang matatag at nakafocus lamang siya sa kapakanan ng batang pinagbubuntis niya at kung magkano ang perang matatanggap niya dito na makapagpapabago sa kanyang buhay. Ngunit ang sakit na ito ay hindi nawala. Sa katunayan nga ay mas lalo lamang itong lumala sa paglipas ng mga buwan. At dito ay napansin na rin ni Jordana na unti-unti nang lumalaki sa nakakaalarmang bilis ang kanyang tiyan. Sa loob lamang ng 3 o 4 na buwan ay tila ba ay sumobra na ang kanyang timbang kung ikukumpara ito sa mga normal na pagbubuntis. Anong nangyayari sa akin? Pagtatanong niya sa kanyang sarili habang nakatingin siya sa napakalaki niyang tiyan sa salamin. Dito ay unti-unti na nga siyang nabalot ng pag-aalala. Isang pakiramdam na talaga namang hindi tama.
Kinonsidera na nga rin ni Jordana na sabihin na sa mag-asawang De La Cruz ang tungkol sa sakit na kanyang nararamdaman at ang abnormal na paglaki ng kanyang tiyan. Ngunit dahil sa takot ay tila ba nanigas na lamang siya sa kanyang sitwasyon. Natatakot siya na baka merong mali sa batang dinadala niya at baka kapag may sinabi siyang kahit na ano ay baka mawala din ang perang dapat ay kikitain niya. Perang desperadong kinikailangan niya. Para kay Jordana, ang responsibilidad ng pagdadala ng isang bata na hindi naman sa kanya ay napakasarap na pakiramdam. Kaya naman, kung madismaya ang mag-asawang De La Cruz dahil sa sakit na nararamdaman niya o baka dahil may mali sa bata, ito ang pinakakinatatakutan niya. Pero bago tayo magpatuloy sa ating istorya, gusto kong malaman kung ikaw ang nasa sitwasyon ng kaawa-awang babae na ito. Ano nga ba ang gagawin mo? I-comment mo naman yan sa baba. Ngayon, balik na tayo sa ating istorya. Ang pang-araw-araw na buhay ni Jordana ay hindi nga gumaganda. Sa tuwing nahihiga siya sa kama tuwing gabi, ay lagi niyang sinusubukan na makahanap ng komportabling posisyon. Ngunit, ang sakit na nararamdaman niya at pagkabalisa ay nagpapanatili sa kanya na gising buong magdamag. Paano kung dinadalo ko na pala sa delikadong sitwasyon tong bata na to? Paano kung sa huli, wala lang din pala akong matatanggap? Ito ang bangungot na hindi maiwasang isipin ng babaeng si Jordana habang napupuno ng takot at pangamba ang kanyang puso. At ilang mga buwan pa nga ang makalipas, hindi niya na masyado pang kinikita ang mag-asawang De La Cruz dahil sa katunayan niyan ay hindi naman ito kailangan. At nagkikita lamang sila sa tuwing may ginagawang eksaminasyon sa babae. Bukod doon ay normal naman ang pamumuhay ng babae. Maganda na rin ang sitwasyon na ito para hindi malaman ng mag-asawa ang kakaibang sukat ng kanyang tiyan. Normal naman ito sa mga pagkakataon na iyon. Ngunit mas malaki nga lamang ng bahagya para sa isang babaeng nagbubuntis ng 5 buwan na bata. Ngunit sa pagprogreso pa ng kanyang pagbubuntis ay talaga namang napakakakaiba na para sa babae ang paglaki ng kanyang tiyan. Lumaki kasi ito sa sukat na talaga namang hindi niya inaasahan. Hanggang sa tuluyan na nga siyang mahirapan na itago ang abnormal na sukat ng kanyang tiyan. At kahit saan siya magpunta ay lagi siyang pinagtitinginan ng mga tao. Na ang iba pa nga dito ay nagkokomento tungkol sa kakaibang sukat ng kanyang tiyan. Samantala sa kanyang trabaho naman, ang kanyang mga katrabaho ay lagi siyang pinapanood na kung saan lahat halos sa kanila ay nasosorpresa at nag-aalala na rin sa kanyang kalagayan. Halatang halata na rin ang pagbubulungan ng mga ito tungkol sa sitwasyon ng babae hanggang sa umabot na hindi na nga matiis pa ni Jordana ang sitwasyon dahil bukod sa kailangan niya itong itago ay mas nahihirapan na siyang gawin ng pang-araw-araw niyang trabaho. Ano ba kasing nangyayari sa loob ng tiyan ko? Saad ng babae sa kanyang sarili, habang ang kanyang pagkabalisa ay unti-unti lamang na lumalaki katulad ng kanyang tiyan sa paglipas ng mga araw. Pero hindi naman talaga posible na sa ganito kalaking tiyan niya ay isang normal na bata lamang ang dinadala niya. Hindi na nga rin nagtagal ay nakakarinig na si Jordana ng mga nakakatakot na kwento tungkol sa mga surrogate mother na kung saan ay may mga tao o mga gangs na illegal na naglalagay ng mga microchips sa proseso pa lang ng insemination na kung saan ay nanakawin nila ang bata mula sa nanay nito o iba pang mga nakakatakot na kwento. Dito ay nagsimula na nga siyang mag-alala at alam niya na ito na ang oras na harapin niya ang realidad kahit na gaano man nakakatakot ang sitwasyon. Kaya naman, determinado na siyang makakuha ng mga sagot. Nagpa-schedule ang babaeng si Jordana ng isang ultrasound ng sarili lamang at hindi ito nalalaman ng mag-asawang De La Cruz dahil kung ano man ang madiskubre ng mga doktor tungkol sa kanya ay gusto niyang siya muna ang makaalam nito. At sa araw nga ng kanyang appointment, ang babaeng si Jordana ay makikita ang pagka-nervyos. Habang nararamdaman niya ang bawat paggalaw sa loob ng kanyang sinapupunan ay halo-halong emosyon naman ang kanyang nararamdaman mula sa pagkatakot at kuryosidad. Habang papunta siya sa klinik, napuno naman ang utak niya ng mga nakakatakot na mga bagay. Paano kung sobrang seryosong bagay pala nitong nangyayari sa akin?
Paano kung may mali sa bata? O ang mas malala pa dyan, paano kung totoo yung mga kinikwento ng mga tao tungkol sa mga surrogate mother? Mag-isa niyang dinadamdam ang mga takot na ito. Ngunit ang takot na nararamdaman niya ay mas lalo lamang lumala habang nasa loob siya ng ultrasound room. Dahil sa ekspresyon nga ng mga doktor na paiba-iba, ang mukha nila ay napupuno ng pagkaseryoso at hindi makapaniwala. Habang ang mata naman ni Jordana ay nakatingin lamang sa may screen, habang sinusubukan na alamin at maintindihan ang blurred na mga larawan na lumalabas mula dito. Napabulong sa sarili ang doktor na tumitingin sa kanya habang naninigas sa takot. Ano to? Hindi to maaari. Ang tono ng kanyang pagsasalita ay napuno ng pagkagulat at pagkadismaya, habang paunti-unti namang namumuon na rin ng takot sa babae at gusto niya nang malaman kung ano nga bang nangyayari. Pakiusap, sabihin niyo sa akin kung ano ang mali. Pero wala ni isa sa kanila ang tumingin sa kanya o nagpaliwanag man lang ng sitwasyon. Kahit ang buong medical team na nga ay pumunta para i-analyze ang larawan, ay walang nagpaliwanag sa kanya. Kaya naman, makalipas ang ilang mga minuto na talaga namang parabang panghabang buhay na sa babae, lumapit na ang kanyang obstetrician sa kanya at nagsalita. Jordana, well, may kakaibang nangyayari dito, saad ng doktor, habang maingat na sinusubukan na piliin ang kanyang mga salitang sasabihin sa babae. Kinikilangan pa naming magsagawa ng ilang mga test para makumpirma to. Dahil sa kaso mo, na isa kang surrogate mother, talaga namang sobrang seryosong bagay nito. Pero ano nga po ba yun? May mali po ba sa bata? Saad ng kaawa-awang babae na halos mangiyak-ngiyak na nga. Ha? Hindi, walang mali sa bata. Pero... Jordana, hindi ka kasi nagbubuntis ng isang bata lang. Napahinto ang doktor sa kanyang pagsasalita. Nagbubuntis ka sa 4 na mga bata. Ang mga salita na iyon ay nag-echo sa buong kwarto na para bang isang malakas na kulog. Naramdaman ni Jordana na tila ba nawala ang mga sahig sa ilalim nila. Hindi niya alam ang kanyang mararamdaman. 4 na mga bata? Paano naging posible yun? Hindi dapat ito nangyayari. Maya-maya pa ay nagpatuloy na nga ang mga doktor sa eksaminasyon na ginagawa nila, na kung saan ay nakumpirma nga nila ang nakakagulat na diskubring ito. Si Jordana ay talaga namang hindi pa rin makapaniwala. Gulat na gulat pa rin at hindi pa maproseso ang balitang kanyang natanggap. Siya ay nagdadalang tao sa 4 na mga bata. Isang realidad na hindi niya na-imagine na posible pala. Magkakaroon ako ng 4 na mga sanggol? Wika niya sa kanyang isipan, habang iniisip ang magiging implikasyon nito sa kanyang buhay. Hindi niya rin maiwasang isipin ng mag-asawa na nagbayad para sa kanyang serbisyo. Gusto lamang kasi ng mga ito ng isang bata. Pero ano na nga lang ba ang gagawin nila kapag nalaman nilang 4 pala ang dinadalang tao ni Jordana? Unti-unti ngang napuno ng takot at pag-aalala si Jordana, na kung saan ay patong-patong na nakakatakot na mga idea ang kanyang naiisip. Napupuno na nga ang babae ng iba't ibang mga nakakatakot na emosyon na ngayon lamang naramdaman sa buong buhay niya. Pinaliwanag naman ng doktor sa kanya na sa kasagsagan ng isinagawa nilang artificial insemination procedure, normal lang naman na maglagay sila ng iilang mga egg cell sa kanyang sinapupunan. At sa mga normal na sitwasyon, isa lamang sa mga egg cell na ito ang nabubuhay. Ngunit sa kaso niya, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. 4 kasi sa mga egg cell ang na-develop. Jordana, naiintindihan mo ba na sobrang rare o ilap ng sitwasyon na ito? Sa katunayan nga niyan, ang pinag-uusapan namin ng mga doktor kanina na sobrang milagro ang nangyari sa'yo. Dagdag pa ng doktor. Ngunit ngayon ay nahihirapan na ang babae na timbangin ang kanyang sitwasyon. Hindi niya alam kung sasaya o matatakot ba siya sa kanyang sitwasyon. At nang makauwi na nga ang babae sa kanilang bahay ay punong-puno pa rin siya ng pagkagulat. At hindi niya nga mapigilang isipin ang mag-asawang De La Cruz. Paano kung ayaw nila yung 3 pang mga batang nasa sinapupunan ko? Paano kung isa lang talaga yung gusto nila?
Paano ko susuportahan yung natitira pang 3? Ang pag-aalala na ito ay talaga namang bumalot sa babae. Hanggang sa hindi niya na nga halos masuportahan ang kanyang sarili. At ang idea na magpapalaki siya ng 3 mga bata nang siya lamang mag-isa ay talaga namang kinatatakutan niya. Siguradong magagalit sila sa akin. Saad niya pa na nagpahirap lamang sa kanya. Gusto lang kasi nila isang bata lang. Pero ngayon anong gagawin ko na nasa 4 na bata pa lang nasa sinapupunan ko? Paano to? Dagdag niya pa. Pero alam niya naman na hindi niya nakaya pang itago ang katotohanan na ito. Kailangan niya na itong sabihin sa mag-asawa. Kahit na kinatatakutan niya ang magiging reaksyon ng mga ito. Kaya naman hindi nga rin nagtagal, habang hinihimas ni Jordana ang napalaki niyang tiyan, tinawagan niya na ang mag-asawa na kung saan ay nag-arrange na nga sila ng meeting kung kailan sila magkikita. Napakahirap na lumabas ng mga salita sa kanyang bibig at ang kaawa-awang babae ay punong-puno ng takot at pag-aalala ang kanyang mga mata habang tumutulo ang kanyang mga luha. Sa araw ng kanilang pagkikita ay sinubukan niyang maging matatag. Meron po akong importanteng kailangang malaman ninyo. Meron po akong importanteng sasabihin. Pagsasalita ng babae habang nanginginig ang kanyang boses. Pasensya na po kayo pero hindi lamang po isang bata ang pinagbubuntis ko. Nagbubuntis po ako sa 4 na mga bata. Napatingin ang mag-asawa sa babae. Noong una ay hindi nila maintindihan ang sinasabi nito. At maya-maya pa, pinaghalong sorpresa at hindi makapaniwala na nagsalita si Ginang de la Cruz. 4? Saad nito, habang ang boses niya ay napupuno ng pagtataka. Tumango ang babaeng si Jordana sa kanila habang paunti-unting bumubuhos ang kanyang mga luha. Sa katunayan niyan ay inaasahan niya na magiging malala ang sitwasyon na ito at siguradong magagalit sa kanya ang mag-asawa. Ngunit ang reaksyon ng mag-asawang De La Cruz ay talaga namang naiiba sa kanyang kinatatakutan. Matapos kasi ang unang pagkagulat na naramdaman nila ay tumingin sila sa isa't isa. Paunti-unti at dahan-dahan na lumabas ang ngiti sa kanilang mga muka. Napakagandang balita niyan! Saad ni Ginoong De La Cruz na ngayon ay tuwang-tuwa na nakatingin sa kanyang asawa. Han, 4 na mga bata yung pinagbubuntis niya. Magkakaroon tayo ng 4 na mga anak. Habang ang babae naman na si Jordana na nakakaramdam pa rin ng takot ay nagsimula ng magtaka habang pinapanood niya ang mag-asawa na pinagdidiskusyonan ang magiging future ng kanilang 4 na mga anak. Narinig niya kung paanong mag-usap ang mag-asawa na bibili sila ng mas marami pang mga cribs at mas marami pang mga damit para sa 4 na mga sanggol. Hindi sila galit. Sobrang saya nila dahil sa balitang daladala ni Jordana. Napakalaking biyaya mo sa amin. Nagbigay ka ng mas malaking regalo kaysa sa inaasahan namin. Saad ni Ginang de la Cruz habang naiyakap ang babae. O Diyos ko, hindi ako makapaniwala na magiging nanay ako ng 4 na mga bata. Hindi ako makapaniwala. Para naman kay Jordana, dahil alam niya na masaya namang tinanggap ng mag-asawa ang idea na magkakaroon sila ng 4 na mga batang anak, ay talaga namang hindi niya ito inaasahang biyaya sa kanyang buhay. Dahil ang pinaka-pinag-aalala niya ay baka hindi kayang buhayin ng mag-asawang ito ang 4 na mga bata. Pero ngayon na gumaan na ang kanyang kalooban ay mas lalo palang gaganda pa ang kanyang sitwasyon. Dahil maging ang mga problema niya sa hinaharap ay tuluyan ding mawawala nang sabihin ng mag-asawa ang mga katagang, ngayon na 4 pa lang mga batang pinagbubuntis mo, magiging 4 na beses rin yung ibabayad namin sa'yo. Pag-anunsyo nila sa babae, habang hindi nila maitago ang saya sa kanilang mga muka. Hindi naman makapaniwala ang babae, dahil ang ibig sabihin lamang nito na makakatanggap siya hindi lamang ng 10 milyon, kundi 40 milyon. Napakalaking halaga na talaga namang babago ng tuluyan sa kanyang buhay. Ngayon ay hindi na nga siya makapaniwala kung paanong ganun-ganun lamang ay nagbago na ng tuluyan ng kanyang buhay. Hanggang sa wakas nga ay dumating na ang pinakahinihintay nilang araw. Nag-labor na si Jordana at nandoon ang mag-asawa sa kanyang tabi na hinahawakan ng kanyang kamay na kung saan ay sinusubukan nilang pagaanin ang kalooban niya.
habang nagsasabi ng mga salitang magpapalakas sa kanyang damdamin. Matapos ang ilang mga oras na ginugol nila sa ospital, pinanganak na nga ang mga bata. 4 na mga buhay ang dinala ni Jordana sa mundong ito. At nang makita niya ang maliliit na mga nilalang na iyon na malusog at buhay, ito ay isang pagkakataon para sa babaeng si Jordana para pasalamatan ang poong may kapal dahil tinulungan siya nitong magdala ng 4 na mga sanggol sa mundong ito. Napuno naman ng iba't ibang emosyon at pagmamahal ang buong kwarto kung saan nanganak si Jordana. Pagod na pagod ang babae, pero sobrang sayang nararamdaman niya habang nakatitig sa mga bata. Ngayon ay tuluyan niya nang natupad ang kanyang pangarap na magbigay ng kaligayahan sa mag-asawa. Ngayon ang mag-asawang De La Cruz ay magulang na ng 4 na mga bata at hindi nga nila maalis ang kanilang mga mata sa mga batang ito. Pinasalamatan nila ng paulit-ulit si Jordana at pinangako na magkakaroon ito ng espesyal na lugar sa kanilang buhay at sa buhay ng mga bata. Matapos ang kapanganakan niya ng 4 na malulusog na mga bata, ay nagsimula na nga ulit si Jordana ng panibagong yugto sa kanyang buhay. Habang ang mag-asawang De La Cruz naman na napapansin ang espesyal na koneksyong na buo nila kay Jordana at ang koneksyong na buo nito sa 4 na mga bata sa kasagsagan ng pagbubuntis niya, ay nagsagawa ng isang espesyal na request para sa kanya. Ito ay ang maging ninang ng 4 na mga sanggol na dinala niya sa mundong ito. Hindi naman ito tinanggihan ni Jordana dahil para sa kanya ay napakalaking karangalan ito at magdadala ng kasiyahan sa kanyang buhay. Nagpatuloy lamang ang magagandang pangyayari sa buhay ng babae. At hindi nga nagtagal ay hindi na lamang naging isang ordinaryong ninang si Jordana. Ngayon ay naging kaibigan na rin siya ng pamilyang De La Cruz. At para na ring tiyahin ng mga bata na kung saan ay hindi nga siya nakakalimot na pumunta sa mga kaarawan, mga parties at iba't iba pang mga importanteng pangyayari sa buhay ng mga bata. Ang 4 na mga bata naman na ito ay talaga namang mahal na mahal si Jordana at sobrang nasisiyan sila sa tuwing nakikita nila ito at nagkakaroon sila ng oras para makasama ang babae. At dahil nga sa pinansyal na bayad na natanggap niya, ngayon ay pwede niya nga rin siyang magsimula ng panibagong yugto sa kanyang buhay. Nag-invest siya para sa kanyang pag-aaral at nagbukas ng isang clothing store na kung saan mula bata pa lamang siya ay matagal niya nang pinapangarap. Ilang mga taon nang makalipas, kinasal si Jordana at nagkaroon na nga ng sariling mga anak. At sa paglaki ng mga totoo niyang anak ay sinigurado niyang magiging matalik nitong kaibigan ang 4 na mga batang unang iniluwal niya sa mundong ito. Ang kanilang pamilya ay laging nagsasama-sama at nagsasalo-salo sa tuwing sumasapit ang linggo, na kung saan ay nagsasagawa sila ng mga picnics at iba't iba pang pamamasyal. Hindi man perpekto ang kani-kanilang pamilya pero sinigurado nila na sa paglaki ng mga bata ay may papakita nila ang pagmamahal at suporta sa isa't isa. Habang ang 4 na mga batang lalaki naman na may kanya-kanyang personalidad, talento, ay lumaki nang nalalaman nila ang espesyal na istorya na kung paano sila naisilang sa mundong ito. Nakita nila ang tiyahin nilang si Jordana bilang kanilang ninang, pero isa ring simbolo ng kapayapaan, kabaitan at isang tao na punong-puno ng pagsasakripisyo. Hindi naman kasi may tatanggi na binigay ng babaeng ito ang regalo ng buhay sa kanila at bilang balik sa kanya ay nagkaroon naman siya ng tila ba extra pang pamilya at nakita niya rin kung ano nga ba ang gusto niyang gawin sa buhay na ito. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para araw-araw tayong makagawa ng ganito kagagandang mga istorya.